Eto, oh, si Soto naman, tsaka si Gordon, ha? Di ba naging issue ito yung wala si Presidente Digong nyo nung bagyo. Eh sabi pa nga niya, ano gusto nyo? Tumayo ako dun sa Dolomite Beach. Ha? Tumayo ko habang bumabagyo para makita nyo ko. Parang ganun ang tenor nung sinasabi niya. Kita mo? Iba ang sagot, di ba? Para, yung antagonistic, nakaka-insulto, coming from the President himself, mga kaibigan. Ano ba ang tama? Kasi, hindi sanay ang mga Pilipino na wala yung presidente pag may kalamidad. Kahit dekorasyon ka lang dyan, papakuha ng camera, di ba? Ganito ang gagawin, ha? Inuutusan, pinakikita. Ito naman ang sagot nila Tito Soto, tsaka ni Gordon. Pinagtanggol nila si Presidente Duterte pagkatapos na mabatikos sa kanyang absence nung magkaroon ng briefing ang gobyerno bilang tugon sa, and by the way, kaninang napanood ko yung epekto ng bagyo sa Bicol, napaiyak ako sa kalagayan ng mga kababayan nating nasalanta sa Bicol. Sipin ninyo, nawala lahat Wala nang makain. Wala na rin yung mga bahay nila. May isa pa, nakita ko, meron siyang bigas. Si Lola. O baka hindi pa Lola yun, mukha lang matanda na dahil alam niyo yung mahihirap, ganyan ang itsura. Lalo sa probinsya. Baka matanda pa tayo ron. In-interview siya Kinukunan siya habang binibilad niya yung bigas na nabasa na ng baha. Mga kaibigan, walang-wala sabi niya. Yun namang isa, yung motorsiklo niyang pamhanap buhay niya, nabaon sa lahar Mga kaibigan, hinukay lang nila nahukay. Pero hindi alam kung tatakbo. Napaluwa siya sapagkat yun na lang ang pinagkukunan nila ng kabuhayan Wala nang iba Wala nang... Ang daming... Makikita mo yung larawan ng mga taong talagang walang matatakbuhan. Di ba? Kaya sana, mas gusto nga natin sana, maiwasan muna natin itong mga ganitong issue. Pero hindi Ang nagsisimula, gobyerno rin Di ba sila rin yung nanawagan nung umpisa na magkaisa tayo. Di ba? Meron pa silang bayanihan Heal as one daw. Yung pala, still as one ang nangyari. Hindi ba sila rin? Itong mga ginagawa sa investigasyon sa Senado. Di ba puro pagkakabahabahagi ng mga Pilipino? Ang militar, ibang approach, di ba? Takutin ng sariling mamamayan. Imbes na yung tunay nating kalaban. Ano ba kalaban ng Pilipinas? Mga inchik, di ba? Yung China. Hindi nila magawa. Kasi, nakasanla na sila ron Mga kaibigan Pero hindi sila nahiya. Na sa kabila nung wala nga silang ginagawa, hindi nila ginagampanan ng kanilang mandato at tungkulin. Nagagawa pa nila yun, naaatim pa nilang pagtatakutin ang publiko. May pakay sila Mga kaibigan, hindi naman, katulad niya na, yung pagsalakay ng China dito sa Pilipinas, itong panlulupig at pananakop sa Pilipinas, mga kaibigan,
ito sana ang rallying point para himukin ng taong bayan na magkaisa. Di ba? Hindi nila magawa kasi kung sino yung dapat gumawa niyan, yun ang nagbebenta ng bansa natin. Binebenta nila, hindi naman kanila. Buong mamamayan, ibinebenta nila. Tapos, gagamitin yung issue, yung mga celebrity. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Timotong legislative. Kasi, ito sabi nila Soto, pinagtanggol nila si Presidente Digongyo. Even God, ito muna, while it would have been desirable for the President to be present in the said briefing, Gordon said it is not necessary since the Chief Executive can still monitor the situation. Puro naman monitor yan Bakit? Ilang beses ba lumalabas yan si Presidente Digongyo? Diba? Once in a blue moon. Once in a while. Mga kaibigan. Ito pa, sabi naman ni Gordon, puro mahihilig gumamit ng Biblia ngayon Kasi wala nang lulusutan Pati Biblia, kinakaladkad na nila. Ito sabi, even God said, you rest on the seventh day. Right? Patanong Mga kaibigan, yan ang sabi raw ni Gordon sa reporters sa online interview noong Lunes, kahapon nito, para hinga ng komentaryo. Mga kaibigan, saan nakasulat yung sinasabi mong yun? Ang alam kong merong nakasulat sa Biblia, yung sinasabi na sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Akala niya siguro natulog. Isipin mo, ipinaris mo si Digongyo sa Diyos. Ikinumpara mo yung pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Kasi nung lalangin itong lahat di ba? Pati itong mundo, di ba? 7 araw Sa araw ng Diyos yun. Di ba? At may sinasabi ron, pagdating ng ikapitong araw, nagpahinga. Akala nila yung pahinga ron tulog. Natutulog ba yung Diyos? Kamukha ni Presidente Duterte, nakakulambo. Ganun ba yun? Sa Davao? Mga kaibigan, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Itong mga hinayupak na ito, mga pangahas Para lang makapagsip-sip. Ang tawag kasi dyan, hindi naman, ang tawag dyan ang tawag dyan, apologies. Ito mga ito. Mga kaibigan. Siyempre, nakakolekta na sa Red Cross to Di ba? Nabayaran na ng PhilHealth to Kaya okay na naman Sabi ko sa inyo kailangan laging busog ngayon, yung sinasabi doon na nagpahinga, hindi natulog yun. Nagpahinga sa paggawa, paglikha. Kasi nalikha na niya, di nagpahinga na siya sa paglikha. Di ba? Yun ang ibig sabihin doon. Ang pinalalabas nito, si Pangulong Digongyo, nagpapahinga. At yung Diyos, parang pinalilitaw niya, parang si Digongyo, na nagpapahinga rin, natutulog na nakakulambo. Ganon.
Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga pangahas kahit na masabi lang na nakagamit ng salita sa Biblia Di ba? Kahit baluktot Pati Biblia binabaluktot Yung batas pa kaya. Alam nyo kung ito matitinong tao, itong mga mambabatas natin, nung araw, pagka nakakausap ko yung si Attorney Alan Paggia, marami ka mapupulot sa kanyang simpleng paliwanag. Doon yung sinabi niya sa akin, yan sinasabi mo, tama yan Ang batas, kasi sinasabi ko noon hindi ba dapat ang paggawa ng batas, kailangan malinaw. Para walang pagtatalunan. Di ba? Pag wala kasing pagtatalunan, walang hanap buhay ang mga abogado. Kaya kailangan may pagtatalunan. Hindi. Talagang dapat ginagawa ang batas ng maliwanag. Simple. Tama ka ron, sabi niya. Ano ba anya ang... Saan ba kinuha yung mga batas? Saan ba nagsimula yan? Di ba sa Biblia? Paano ba nakasulat ang Biblia? Hindi ba yung Ten Commandments anya Simple lang lahat yun Simple pero maliwanag. Dito, pag gumawa ka ng batas lintik ang kakapal ng lintik kong umubos ng typewriting paper itong mga to mga kaibigan sa paggawa ng batas, di ba? Tigi-tigi sa pangkopya yan. Isang barkong papel, isang batas lang mga kaibigan, paano? Ang daming cheche-bureche ng batas. Di ba? So, pati yung, kung yung batas nila natatarantado, pati itong Biblia gusto nilang i-disenyo sa sa interest nila Basta magagamit nila Basta magagahasa nila Mga kaibigan Ngayon, hindi nila nakukuha yung punto. Ano ba punto? Bakit ba ang mga tao hinahanap si Pangulong Digong nyo? Nung may bagyo tayo, humarap sa media yung mga cabinet, nag-uusap-usap sila ron nang walang kapararakan. Tsaka, linti ko mga magsabi ng accomplishment na wala namang accomplishment, mga kaibigan. Eto bakit ganun ang reaksyon ng tao? Kasi nasanay na ang tao. Hindi pang karaniwan yung wala yung leader. Ba't ba tayo nag-elect ng presidente? Kaya nagmo-monitor siya, kaya hindi. Dapat nakita siya ng publiko. Hindi ba? Dapat siya ang nagpe-preside ng cabinet. Yun ang kaibahan na ang presidente, siya ang nagpe-preside ng cabinet meeting. Ito, gusto kong gawin nyo. Ito, dito, kung ano-ano. Umaarte pa magsalita. Puro ungol na lang nairirinig ko Mga kaibigan, di ko maintindihan Hindi. Umaarte lang. O bagong gising na hindi maintindihan Bedroom boys Mga kaibigan. Itong mga to, kung makapag-sip-sip, di ba? Hindi ganun ang usual, di ba? Actually, wala ka na makikitang visible ngayon Itong crisis na ito, maliban kay Vice President Leni Robredo di ba? Mga kaibigan. Pero walang ganong publicity yun. Di ba? Sa Facebook nga lang na makikita mo namahagi ng ganito, namahagi ng gano'n. Wala na
Asan yung mga mayor? Nakita nyo ba yung mga mayor na nagbantay, ganyan, di ba? Wala eh. Oh. Kailangan kasi yung presence ng leader. Di ba? Kaya ganun ang reaksyon ng publiko. Yun ang hindi magets ni na Gordon at ni Soto. Bago kayo magpakawala ng pagsisip-sip ninyo, siguraduhin nyo naman na hindi nyo naiinsulto yung tao. Kayo lang naman nakikinabang dyan sa ginagawa nyo yan, sa pagsisip-sip nyo eh. Makikinabang ba tao dyan? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa totoo lang, dapat nating maisip din, paanong yung kalagayan ng mga naapektuhan nitong bagyo. Talagang maawa ka sa mga kababayan natin, mga kaibigan. Kalagayan nila, ngayon maliwanag nang nakita natin ang epekto. Di ba? Mga walang makain. Pag may dumating na ibang muka, nagtatakbuhan na sila. Palapit doon sa tao. Baka iniisip nila may dalang pagkain ito. Saan sila kukuha ng pagkain bumaha ng lahar. Tsaka mga bato. Mga kaibigan. Di kaya nga may mga namatay, may nasira mga kabahayan. Sa alon pa lang, sira na eh. Yung sa Sarge, di ba? Sa Daluyong, mga kaibigan. Kaya wala man tayo hanggang awa na lang. Wala naman tayong kakayahang magawa yan. Tapos itong si Briones, nagpapaliwanag pa na baluktot din. Alam nga naman tumawag pa niya sa akin yung mga superintendent, mga na nabasa yung papel nila, yung module. Di ibilad nila. Yung iba nga, pinaplansya yan eh. Dapat ikaw ang plansyahin Kulubot ka na Di ba? Mukha na kasing kurduroy si Briones kulubot na Dapat ikaw ang plansyahin. Bakit ikanyo? Gusto mo plansyahin nila yun? Wala naman silang plansya. Saan sila kukuha ang plansya? Bigyan mo. Ang problema, may plansya ka nga. Binigyan niya ng plansya. Wala namang kuryente ron ngayon Saan la sasaksak yun? Sa ilong? O sa puwet? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sana kung kung si Bad Eli Cuyucut Soriano tayo, di ba? Ano ba sabi ni Bad Eli Cuyucut Soriano? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Ina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Red tagging kayo ng red tagging? Paimbestigahan nyo yan dating daan. Balita ko, ginagamit nila security dyan, mga MPA. Meron nga nagpadala sa akin ng litrato Kasama pa si Daniel Rason Ano kaya ilabas natin yun Hanapin ko yung larawan ni Daniel Rason kasama mga MP. May mga baril mga kaibigan. Anyway,
Saka na yan, di ba? Sa susunod na gagamit kayo ng Biblia, mag-aral muna kayo ng Biblia. Hindi yun nabasa mo eh. Nagpahinga raw. Kahit daw ang Diyos, ininsulto pa Diyos eh. Ang dami mong ipaparis eh, Presidente Digong nyo pa. Ano yan, mukhang Diyos yan, no? Si Digong nyo. Sipin mo nagagawa ng pakinabang, di ba? Pag nakikinabang ka, lahat, maiisip mo eh. Di ba? Sipin mo, itulad mo sa Diyos yan na nagpahinga. Ha? Ibig sabihin yung Diyos, natutulog din, nagkukulambo rin. At saka yung mukha naman, Diyos Mariosep. Pagka ganyan ang itsura ng Diyos, maniniwala ka pa bang may Diyos? Di ba? Tapos nagmumura. Tado to si Gordon, no? Walang iya ka. Iniinsulto mo yung di ba sabi mong gagamitin sa walang kabuluhan yan? Walang kabuluhan yung pinagsasabi mo eh. Di ba? Nagpahinga raw sa ikapitong araw. Ha? Kaya para ma-justify niya lang. Di ba? Para lang bigyang katwiran yung yung para kang walang presidente. Di ba? Ang nagpapatakbo kung sino-sino. Nagsasalitaan, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nais ko lang ding ipabatid. Di ko nasabi sa radyo kanina. Yung ating pong second tranche na 1K o 1,000 pesos assistance o ayuda para po sa mga working entertainer at musician na nawalan ng trabaho. Magkakaroon tayo ng second tranche. Simula po yan sa November 9 kami muli mamamahagi. Papadala namin yan dun ulit sa mga nabigyan. May konti hurong hindi na mabibigyan at papalitan naman namin ng iba. Konti lang yun. Mostly yung mga nabigyan nung una, sila rin ang bibigyan natin para sa buwan ng Nobyembre. Yung ilan lang, kailangan nating palitan. Yung mga hindi na pasama dun sa una. Meron din tayo aalisin. At inuulit ko rin po na wala ho kaming sinumang authorized maliban sa isang tao na dito nyo ayan ang pangalan. Nasa screen po ang pangalan. Yan lamang po ang aming inauthorize para dito sa proyektong ito na naglalayong makatulong kahit papano, kaunti, sa mga hanggang ngayon, hindi pa ho, walang katiyakan kung kailan sila makababalik sa kanilang trabaho. Simula pa nung ideklara ang lockdown dahil nga po sa pandemya. Ito lang ang maaari nating kasing maitulong sa kanila, no, yung ating palatuntunan at para pasalamatan din natin yung ating mga kababayang tumugon para makatulong, samahan kaming makatulong sa ating mga working entertainers and musicians na walang katiyakan, kung kailan sila makakabalik sa kanilang trabaho. Wala ho rin kaming ibang inutusan,
kung meron mang lalapit sa inyo o tatawag sa inyo, magsasabi na ganito ganon, hindi ho kami kasali ron. Wala ho kaming kinalaman doon. Mabuti na ho yung maliwanag. Yun lang naman eh. Simple lang eh. Kasi ito, initiative lang ng inyong lingkod. Siyempre, tayo ang responsible, di ba? Sa aktibidad na ito. Mahirap pong panagutan yung ginagawa ng iba, di ba? Kaya nga, hindi natin mabanggit ang mga pangalan ng mga tumulong. Totoo yan, karamihan sa mga tumulong, hindi ho nyo makikitang nanonood dito sa ating live Facebook Live. Sa YouTube sila nanonood, mga kaibigan. Kaya hindi nyo rin kilala. Karamihan ho. Iilan lang ho yung makikita nyo dyan. Ngayon, hindi ko na rin babanggitin kasi uso nga yung ganyan. Baka may tumawag sa inyo. Kung kami nga, gusto pa iskamin eh. Di ba? Di ba meron pang, totoo ba yan? Nakwento ko na sa inyo ito eh. Totobaan niya yan. Tapos hindi ko sinasagot. Hindi pala totoo, di ka pala naniniwala. May duda kay, ba't ka pa tumatawag? Di ba? Ba't ka pa nagte-text? Nag-text daw siya, hindi naman pala raw siya napadala. Hindi nga namin sigurado kung entertainer ka, madali naman yun eh. Di ba? Sasabihin mo, ako entertainer eh. Ang daming ganyan text eh. Hindi namin matitiyak yun. Di ba? Siyempre, uunahin namin yung alam namin talaga. Di ba? Kasi ang nangyari dyan ganito nung malaman niya ng mga entertainer, yung iba, nag-recommend sila eh. Si ganito. Tsaka mo lang maalala. Nga pala, no? Si ganun, kilala ko yan eh. Alam kong yan eh, musician. Tsaka alam naman ninyo, priority natin, ang gusto nating unahin, yung senior. Diba? Priority yung kaysa dun sa hindi. Kasi yun talagang wala nang kakayahan yun. Di katulad nung iba. May kakilala nga ako eh. Pumasok na sa construction eh. Mga kaibigan, isipin ninyo yun. Kasi hindi naman siya katandaan pa. Diba? Pero maawa ka. Isip mo construction. Mula sa pagtugtog mo nasa construction ka na ngayon. Di ba? Ganun ho. Nasabi lang natin, wala tayong masamang tinapay. Sabi nga hindi pwedeng paghaluin dito yung mabuting hangarin at saka masamang layunin. Diba? Kasi parang batas yan eh. Yung batas, maganda hangarin yan eh. Pagka pa lang, sinusulat. Diba? Ngayon, pag naging batas na, masama na layunin? Nung mismong mga nagpasa ng batas at magpapatupad ng batas. Kaya wala tayong problema talaga sa konstitusyon. Wala naman yan eh. Walang problema dyan. Yung konstitusyon, di naman gumagalaw yan eh. Nagnanakaw ba yung konstitusyon? Nakasulat lang yan. Di ba? Gusto pa nga lamutakin ni Presidente, digong nyo yan, di ba? Pupunitin niya raw, pati yung yung arbitral ruling eh. Di ba? Mga kaibigan. Walang kasalanan yan eh. Ginagawa nila ng kasalanan yan. Hindi naman yun ang nagnakaw, kundi yung mga nakaupo. Di ba? Lalo na yung mga mambabatas, di ba? Gustong-gusto nila. Mga politiko, gusto nila mabago na ang konstitusyon. Bakit? Booking na eh. Bistadong-bistado na sila eh. Sa mga pinaggagawa nila eh. Hindi na sila mapananagot. Di ba? At sisiguraduhin nila kung makagagawa ng bagong konstitusyon, hindi na sila mapananagot kahit magnakaw pa sila. Yun ang sisiguraduhin nila. Di ba? Sinisisi ngayon nila yung mga batas na sila rin na nagpasa. Sipin mo yan. Yung pagnanakaw nila,
Doon nila isinisisi ngayon sa batas na sila gumawa. Yung batas ngayon, ang may kasalanan pa. Ganun yan eh. Di ba? Oh. Yung conspiracy, ganyan yan. Yung nagsasabuatan na sila, gusto nila, wala nang kikibo. Di ba? Judiciary, ano yan? Legislative. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Senator Gordon! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo? Sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na